Magandang gabi po sa inyong lahat. Maraming mga tao ang malaya pero nananatiling bilanggo. Maraming mga tao na nasa labas ng rehas pero alipin ng maraming bagay. Anong ibig sabihin? Sa dalawang paraan po tayo pwedeng maging bilanggo. Una, bilanggo tayo ng ibang tao. Bilanggo tayo ng ating kapwa. Ang ikalawa naman, tayo ay bilanggo dahil sa ating mga sarili. Pwede tayo maging bilanggo ng ibang tao dahil sa kanilang pang-aapi, sa kanilang ginagawa, sa kanilang pananamantala, sa kanilang pananakop at iba pa. Pero gayon pa man, pwede rin po tayo maging bilanggo ng ating mga sarili. Ito po yung panahon na tayo po ay ginugupo ng kasalanan. Ito yung mga panahon na alipin tayo ng ating bisyo, ng ating kawalan ng kaalaman, ng ating sariling pagmamataas, ng ating inggit, kahit pa ang galit. Ang mga bagay na ito ang siyang umaalipin at bumibilanggo sa atin. Kung kaya nga po, doon sa ikalawang uri ng pagkabilanggo, ibig tayong palayain ni Jesus. Sapagkat ang ugat ng ikalawang pagkabilanggo natin, walang iba kung hindi ang kasinungalingan. At ang tanging katotohanan mula sa Diyos ang siyang magpapalaya po sa atin sa pagkakabilanggong ito na ating nararanasan. Kapag namumuhay tayo sa katotohanan ng mga aral ng Diyos, hindi tayo daranas ng pagkabilanggo sa kasalanan. Alam nyo, napakadali pong maunawaan ng bagay na ito. Na kung saan may mga bagay tayong ginagawa, pero hindi naman natin dapat gawin. May mga bagay po tayong hindi natin nagagawa, pero inaasahan na ito ay mapagtatagumpayan natin. Kaya nga po, ang panahon po ng Kwaresma ay hindi lamang panahon ng pagtitiis, hindi lamang panahon ng pagtsatsaga, kundi ang panahon po ng Kwaresma, panahon ng paglaya. At sa misang ito, yun po yung biyayang hingin po natin sa Diyos. Ano po ba yung mga bumibihag sa atin? Ano-ano po ba yung mga bagay na nagiging bilanggo tayo? May kilala po ako, bilanggo po siya ng kanyang galit. Ang sabi ko sa kanya, para hindi ka nahihirapan, bakit hindi mo palayain ang iyong sarili sa galit na iniingatan mo sa iyong dibdib? Ang dami po nating kakilala na kapag nagkwento ng kanilang nangyari sa buhay nila, parang akala mo kahapon lang nangyari. Gayon kapag tinanong mo, kailan ba nangyari yan? 10 years ago. Ang tagal-tagal na pala. Bihag pa rin sila ng kanilang galit at sama ng loob. Kaya nga po ngayong gabing ito, maaring wala tayo sa city jail, maaring wala tayo sa likod ng mga malalamig na rehas, pero baka patuloy tayong bilanggo. Hindi lamang ng kasinungalingan, kundi bilanggo tayo ng mga bagay na umaalipin po sa atin. Kaya nga minsan ang biro ko, pag may mga taong nagkukwento sa akin ng kanilang galit, patungkol sa isang kapwa, sasabihin ko, alam mo, malamang yung kinagagalitan mo, himbing na himbing ang pagtulog ngayon. Siya ang gumawa ng kasalanan sa iyo, pero siya nakakatulog. At ikaw, ang laki na ng eye bags mo. Kaya nga po sa misang ito, yung po yung biyayang hingin natin sa Diyos. Panginoon, palayain po ninyo ang puso ko sa bawat bilanggo ng pagkakasala, sa pamamagitan ng bilanggo ng aking sariling pamumuhay, at sa pagiging bilanggo ng aking sariling kasinungalingan. Mapagtatanto po ninyo. Matapos po natin hingin ang biyayang ito at hayaan si Jesus na palayain tayo, isang relief. Ibig sabihin, isang mahabang buntong hininga ang pwede nating maranasan at sasabihin natin, ganun lang pala. Ang tagal-tagal kong iningatan sa puso ko ang galit dahil dun lang naging magaan ang aking pakiramdam.
Kaya sa pagpapatuloy po ng ating misa, no, yun po yung biyayang hingin natin, naway maging malaya tayo sa anumang bumibihag sa atin. At kung ibig natin tunay na maging malaya, iwaksi ang kasinungalingan at mamuhay sa katotohanan. Amen.